Sa gitna ng malawak na karagatang Pasipiko ay matatagpuan ang isang maliit ngunit napaka-misteryosong isla, ang Easter Island na kilala rin bilang Rapa Nui. Kilala ito sa napakalalaking estatwang Moai na tila tahimik na nagbabantay sa isla sa loob ng maraming siglo. Ngunit bukod sa mga estatwang ito, may isa pang lihim na matagal nang nagbibigay ng palaisipan sa mga historiador at dalubhasa sa buong mundo. Ito ay ang Rongo-Rongo script, isang sinaunang sistema ng mga ukit sa kahoy na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nababasa. Sino ang gumawa nito? Ano ang tunay na kahulugan ng mga simbolong ito? At bakit nananatili itong isa sa pinakamalalaking misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa unang tingin, tila ordinaryong piraso lamang ng kahoy ang Rongo-Rongo tablet. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, makikita ang daan-daang kakaibang simbolong maingat na inukit sa ibabaw nito. May mga hugis ng tao, ibon, isda at iba pang nilalang na tila may nakatagong mensahe. Hindi ito simpleng dekorasyon. Naniniwala ang maraming eksperto na ang bawat ukit ay bahagi ng isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit ng mga Rapa Nui. Ang problema, walang sinumang nabubuhay ngayon ang marunong bumasa nito. Dahil dito, nananatiling tahimik ang mga tablet na parabang may lihim na tumatangging ibunyag kahit lumipas na ang napakaraming siglo. Ayon sa mga mananaliksik, ang Rongo-Rongo ay pinaniniwalaang nilikha ng mga sinaunang Rapa Nui maraming siglo na ang nakalipas. Gamit ang matutulis na kagamitang yari sa bato o obsidian, maingat nilang inuukit ang bawat simbolo sa makikinis na tabla ng kahoy. Hindi ito madaling gawin dahil bawat ukit ay kailangang eksakto at maayos ang pagkakasunod-sunod. Pinaniniwalaang ang mga tablet na ito ay ginagamit sa mahahalagang ritual, kasaysayan ng kanilang mga pinuno o mga sagradong kaalaman na ipinapasa lamang sa piling tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naglaho ang mga taong marunong bumasa at sumulat nito. Kasabay nilang nawala ang tunay na kahulugan ng Rongo-Rongo script. Noong ika-19 na siglo, dumating sa Easter Island ang mga misyonero at iba pang dayuhang manlalakbay. Doon nila unang napansin ang mga kahoy na tablet na may kakaibang mga ukit. Kinuha ang ilan sa mga ito upang pag-aralan at dinala sa iba't ibang bansa. Sa kasamaang palad, marami ring tablet ang nawala, nasira o sinunog bago pa man nila maunawaan ang tunay na halaga ng mga ito. Dahil dito, iilan na lamang ang natitirang orihinal na Rongo-Rongo tablet sa buong mundo. Kasabay ng pagkawala ng maraming tablet ay lalo ring lumalim ang misteryong bumabalot sa sinaunang sulat na ito. Ang mga natitirang Rongo-Rongo tablet ay kasalukuyang iniingatan sa iba't ibang museo sa buong mundo. Araw-araw, pinag-aaralan ng mga archaeologist, linguist at historiador ang bawat simbolong nakaukit dito. Gumagamit sila ng mga lumang tala, larawan at paghahambing sa iba pang sinaunang sistema ng pagsulat upang subukang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ngunit sa kabila ng makabagong teknolohiya at maraming taon ng pananaliksik, wala pa ring nakapagbibigay ng tiyak na paliwanag. Para bang may lihim na ayaw ipaalam ng mga tablet na ito at patuloy nilang hinahamon ang sinumang susubok na basahin ang kanilang mensahe. Sa paglipas ng mga taon, nagsama-sama ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa upang lutasin ang misteryo ng Rongo-Rongo script. May mga linguist na nagsuri sa bawat simbolo, mga archaeologist na pinag-aralan ng pinagmulan ng mga tablet, at mga historiador na nagsaliksik sa kultura ng sinaunang Rapa Nui. Gumawa sila ng iba't ibang teorya at paghahambing, ngunit walang isa man ang tuluyang napatunayang tama. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na paraan upang basahin ang Rongo-Rongo. Isa pa rin itong palaisipan na patuloy na hinahamon ang mga pinakamahuhusay na eskolar sa buong mundo. Isa sa mga unang hakbang ng mga mananaliksik ay ikumpara ang Rongo-Rongo sa iba pang sinaunang sistema ng pagsulat, gaya ng Egyptian hieroglyphs, Mayan glyphs, at Mesopotamian cuneiform. Umaasa silang may makikitang pagkakatulad na maaaring magsilbing susi sa pag-unawa sa mga simbolo. Ngunit matapos ang maraming taon ng paghahambing, walang sapat na ebidensyang nagpapatunay na direktang magkaugnay ang mga ito. Dahil dito, nananatiling natatangi ang Rongo-Rongo script at isa pa rin ito sa kakaunting sinaunang sistema ng pagsulat na hindi pa ganap na nababasa hanggang sa kasalukuyan.
Isa pang kakaibang katangian ng Rongo-Rongo ay ang paraan ng pagbabasa nito. Maraming eksperto ang naniniwalang isinulat ito gamit ang isang istilong tinatawag na reverse boustrophedon. Ibig sabihin, kapag natapos basahin ang isang linya, kailangang baligtarin ang tablet upang maipagpatuloy ang susunod na linya. Napakabihira ng ganitong paraan ng pagsusulat sa kasaysayan ng tao. Ngunit dahil wala nang nabubuhay na taong marunong bumasa nito, nananatiling teorya lamang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung ito nga ba ang tamang paraan ng pagbasa sa misteryosong Rongo-Rongo script. Sa kasalukuyan, tinatayang 20 ilang orihinal na Rongo-Rongo tablets na lamang ang natitira. Ang mga ito ay nakakalat sa iba't ibang museo at koleksyon sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil kakaunti na lamang ang mga natirang tablet, napakahirap buuin ang kabuuang kahulugan ng sistema ng pagsulat. Posibleng marami sa pinakamahahalagang tablet ang tuluyan ng nawala bago pa man ito naitala ng mga mananaliksik. Dahil dito, maaaring may mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng sinaunang Rapa Nui na hindi na natin kailanman mababasa. Mahigit isang siglo nang sinusubukan ng mga eksperto na lutasin ang misteryo ng Rongo-Rongo script. Gumamit na sila ng linguistics, archaeology, kasaysayan at maging computer analysis upang suriin ang bawat simbolo. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, wala pa ring nabuong paliwanag na tinatanggap ng buong komunidad ng mga eskolar. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang Rongo-Rongo sa pinakamalalaking palaisipan sa kasaysayan ng pagsusulat. Bawat tablet ay tila may lihim na mensaheng naghihintay lamang ng taong makauunawa rito balang araw. Isa pang malaking hadlang sa paglutas ng misteryong ito ay ang pagkawala ng napakaraming Rongo-Rongo tablets. Ayon sa mga historiador, maraming tablet ang nasira, sinunog o tuluyang nawala noong ika-19 na siglo. Dahil dito, kakaunti na lamang ang natitirang ebidensya na maaaring pag-aralan. Kung mas marami sanang tablet ang nakaligtas, mas malaki ang posibilidad na maikumpara ang mga simbolo at mabuo ang kanilang tunay na kahulugan. Ngunit sa kasalukuyan, bawat natitirang tablet ay napakahalaga at itinuturing na isang pambihirang kayamanan ng kasaysayan. Dahil wala pang nakapagde-decode sa Rongo-Rongo, maraming teorya ang lumitaw sa paglipas ng panahon. May nagsasabing isa itong kumpletong sistema ng pagsulat na naglalaman ng kasaysayan ng mga pinuno at mahahalagang pangyayari sa Rapa Nui. May iba namang naniniwalang ito ay talaan ng mga ritual, panalangin, o mga seremonyang panrelihiyon. Mayroon ding nagsasabing isa lamang itong paraan ng pag-alala sa mga sinaunang kwento at tradisyon. Ngunit hanggang ngayon, wala pang sapat na ebidensiyang nagpapatunay kung alin sa mga teoryang ito ang tunay. Kaya nananatiling buhay ang misteryong bumabalot sa Rongo-Rongo script. Sa pag-aaral ng kasaysayan, madalas na nalulutas ang mga sinaunang sulat sa pamamagitan ng paghahambing sa ibang mga wika o sa pagkakaroon ng mga tekstong may magkatumbas na kahulugan. Ganito nalutas ang Egyptian hieroglyphs sa tulong ng Rosetta Stone. Ngunit sa kaso ng Rongo-Rongo, wala. Pang natatagpuang katulad na susi, wala ring kilalang salin o dokumentong maaaring paghambingan. Dahil dito, nananatiling magkakahiwalay na simbolo ang mga ukit sa mga tablet at wala pa ring nakatitiyak kung ano talaga ang nais nitong ipahiwatig. Sa pag-unlad ng teknolohiya, hindi na lamang mata ng tao ang ginagamit sa pag-aaral ng Rongo-Rongo script. Gumagamit na rin ang mga mananaliksik ng high-resolution imaging, digital analysis at mga computer program upang suriin ang hugis at pagkakasunod-sunod ng bawat simbolo. Umaasa silang may matutuklasang pattern na hindi madaling makita ng tao. Ngunit kahit sa tulong ng makabagong agham, wala pa ring opisyal na decoding na tinatanggap ng karamihan sa mga eksperto. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang mga ukit na parabang ayaw pa rin nilang isiwalat ang kanilang lihim. Sa kabila ng napakaraming pag-aaral at makabagong teknolohiya, nananatiling hindi pa rin nababasa ang Rongo-Rongo script. Patuloy itong nagbibigay ng hamon sa mga linguist, archaeologist at historiador sa iba't ibang panig ng mundo. Bawat simbolong nakaukit sa mga sinaunang tablet ay maaaring naglalaman ng mahahalagang kwento tungkol sa kultura, paniniwala at pamumuhay ng mga sinaunang Rapa Nui. Ngunit sa ngayon, ang mga lihim na ito ay nananatiling nakatago
naghihintay sa araw na may makatagpo ng susi upang tuluyan itong maunawaan. Sa kasalukuyan, ang mga natitirang rongo-rongo tablet ay mahigpit na iniingatan sa mga museo at institusyon sa iba't ibang bansa. Ang bawat isa ay itinuturing na napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil sa kanilang pambihirang halaga, maingat ang paghawak at pag-aaral sa mga ito upang maiwasan ang anumang pinsala. Sa bawat pagbisita ng mga mananaliksik, dala nila ang pag-asang baka isang maliit na detalye lamang ang kulang upang tuluyang mabuksan ang lihim ng sinaunang sulat na ito. Ngunit sa bawat pagtatapos ng pananaliksik, nananatili pa rin ang parehong tanong. Ano nga ba ang tunay na mensahe ng rongo-rongo script? Sa kabila ng lahat ng misteryo, nananatiling mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Rapa Nui ang rongo-rongo. Para sa marami, hindi lamang ito mga ukit sa kahoy, kundi isang pamana ng kanilang mga ninuno. Bawat simbolo ay maaaring kumatawan sa kanilang kasaysayan, paniniwala at mga karanasang hindi na itala sa ibang paraan. Dahil dito, patuloy ang pagsisikap ng mga eskolar at ng mga mamamayan ng Rapa Nui na mapangalagaan ang mga natitirang tablet. Sa pag-asang balang araw ay muling maririnig ang tinig ng kanilang sinaunang kultura sa pamamagitan ng mga misteryosong simbolong ito. Ang rongo-rongo ay isa sa mga pinakamisteryosong sistema ng pagsulat na natuklasan sa mundo. Binubuo ito ng mga kakaibang simbolo na inukit sa mga kahoy na tablet ng mga sinaunang Rapa Nui. Makikita rito ang mga anyo ng tao, hayop, halaman at mga simbolong hanggang ngayon ay sinusubukan pa ring unawain ng mga eskolar. Hindi tulad ng ibang sinaunang sulat na tuluyang nabasa, ang kahulugan ng rongo-rongo ay nananatiling palaisipan. Maraming mananaliksik ang naglaan ng maraming taon upang hanapin ang susi sa pagbasa nito. Ngunit ang tunay na mensahe ng mga simbolo ay nananatiling nakatago. Para sa mga Rapa Nui, ang rongo-rongo ay hindi lamang isang lumang sulat. Ito ay isang mahalagang alaala ng kanilang mga ninuno at isang koneksyon sa kanilang sinaunang kultura. Sa kabila ng daan-daang taon na lumipas, patuloy pa ring hinahanap ng mundo ang sagot sa misteryo ng rongo-rongo. Ang mga natitirang tablet ay itinuturing na mga kayamanang naglalaman ng posibleng kwento tungkol sa pamumuhay, paniniwala at kasaysayan ng sinaunang rongo-rongo. Bawat simbolo na nakaukit sa kahoy ay tila may dalang mensahe mula sa nakaraan. Ngunit dahil sa kakulangan ng sapat na tala at mga taong marunong bumasa nito, nananatiling palaisipan ang tunay na kahulugan ng sinaunang sulat na ito. Gayunpaman, hindi tumitigil ang mga mananaliksik sa paghahanap ng kasagutan. Dahil ang pagbukas sa lihim ng rongo-rongo ay maaaring magbigay liwanag sa isang nawawalang bahagi ng kasaysayan ng isang buong kultura. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng kasaysayan ang rongo-rongo ng Rapa Nui. Ang mga simbolong nakaukit sa mga lumang tablet ay patuloy na naghihintay na mabigyang kahulugan, na para bang may isang sinaunang tinig na gustong muling marinig ng mundo. Bagamat hindi pa ganap na nababasa ang mensahe nito, hindi maikakaila ang kahalagahan ng rongo-rongo bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Rapa Nui. Ito ay patunay ng kanilang talino, pagkamalikhain at mayamang kultura. Marahil balang araw matutuklasan din ang tunay na kahulugan ng mga simbolong ito. At kapag dumating ang araw na iyon, muling mabubuksan ang isang kwento mula sa nakaraan na matagal nang nakatago sa katahimikan ng isang sinaunang isla. Wakas. Ang kwentong ito ay batay sa mga totoong misteryo at kasaysayan, ngunit ang ilang bahagi ay maaaring may halong pagsasalaysay at interpretasyon para sa layuning dokumentaryo at libangan lamang.